Noong Oktubre 2025, naglabas ang UPIS ng guidelines tungkol sa paggamit ng AI o Artificial Intelligence. Ito ay para sa mga estudyante, guro at researchers ng institusyon. Pagkatapos ng maraming buwan ng deliberasyon, ang pangunahing probisyon na nailuwal ng guidelines na ito ay ang pagbibigay kalayaan sa mga teachers na maglatag ng sarili nilang AI guidelines sa kani-kanilang mga classroom. Pero, this begs the question, kung gagawa pa tayo ng mga mas espesipikong mga guidelines, ano ang tama o etikal na paggamit ng AI sa loob ng UPIS? Yung unang impression ko, syempre, una sa lahat, proud ako na naglabas yung UPIS ng guidelines kasi napakakailangan niya, no, para sa teachers, sa mga estudyante. Tapos maganda rin siya, researchers din, at maganda rin kasi siyang pang-benchmark din, no, ng ibang mga institutions na basic ed pa lang ay kinoconsider na natin to. I think medyo overdue na ata yung pag-release natin ng guidelines, no? Kasi alam naman natin, parang ever since after nung pandemic, marami na sa atin yung gumagamit talaga ng AI. Actually, medyo matagal na siyang kailangan. So parang mas maganda siguro kung mas maaga siyang ma-release, pero naiintindihan naman natin na maraming kailangang i-consider para dun sa policies na itadraft natin. Na-acknowledge niya na talaga na ngayon, talagang na tayo, gumagamit na talaga not only the students, but also the teachers also use generative apps. So, my first impressions on the AI use guidelines are good. I think that they're forward-thinking and they're aligned. I also like how they established that we should use it responsibly and not let it take over us and just let it support the things that we do. For me po, malinaw naman yung guidelines, pero medyo nalabuan lang po ako sa pag-implement ng mismong policy since we can't sometimes, hindi natin ma-distinguish yung difference between actual work of the students and kung AI generated ba yung sinasubmit nila. Kung yung paraphrasing ay para mas maintindihan, may mga readings kasi talaga na hindi match doon sa readability, no, ng mga students. At kahit ng mga teachers, kaya napakalaking tulong ng AI para maging mas madaling ma-digest, no? Mas madaling ma-digest ng mga estudyante yung binabasa nila. Siyempre, iba-iba yung level of understanding natin sa like language, no, comprehension. So siguro for some people, madaling maintindihan yung mga complex na mga konsepto kung ipaparaphrase ito sa mga words na mas naintindihan natin, no? Yes, pero I still believe that after understanding yung pinaraphrase ni AI, you still need to read the actual text na inassign, especially kung maraming symbolisms or marami siyang interpretation. So, pwede naman siya, especially kung malalim yung text or hindi masyadong maintindihan yung language. As a math teacher, very lately parang ang impression namin sa AI, lalo na sa pag-assist ng students in understanding concepts. Maganda siyang bagay, no? Kasi bukod sa face-to-face consultations na maaaring gawin ng students dito sa UPIS, pwede din nilang tanungin yung AI dun sa question, lalo na kapag wala sila sa school. No? So, more or less reliable naman yung mga binibigay na sagot ng AI. At minsan, baka mas preferred ng student yung explanations na binibigay ng AI kasi step by step ito. At minsan tinatanong pa yung student kung do you want more examples. ganda siyang gamitin ng mga students kasi sometimes talaga medyo pag nahihirapan kang maintindihan, let's say even in after class discussion na hindi mo pa rin siya nagigget. So yun yung use ng mga generative apps para mo siya, mas maintindihan mo siya kasi baka meron kang prompt na maitanong yung AI na
hindi mo matanong yung class. So, syempre masasagot ka na doon. Pero however, yun nga, hindi pa rin siya, ano pa rin siya, nothing beats yung class discussion, of course yung consultation with teachers. So, important pa rin yan. Talagang ano lang ito, supplement to your learning. For me po, I think that it also can be used to understand concepts so that if the teachers don't have time to consult with the students, they can try to understand the concept on their own with the help of AI. Maganda or pwede siyang gamitin, no, to understand the complexity ng mga social issues natin, no. Kasi alam niyo naman medyo nagkalat yung disinformation, no, yung propaganda everywhere in the online. Though obviously some AI, especially yung mga generative AI, may mga biases din yan and mga tawag dito, mga leanings, no, to a certain perspective, pero parang siguro it all boils down on how you create prompts, no? For example, for generative AI, sa ChatGPT for example, para mas maintindihan yung mga social issues natin. Pero in terms of siguro analysis and parang pag-discuss ng ganitong issues, parang very limited, as far as I know, very limited pa yung capability ng ating generative AI to do that. Para sa kanya. So, napaka-importante na, halimbawa, meron ka ng sarili mong perspective, meron ka ng sarili mong posisyon. Importante may research ka na, no, doon sa posisyon mo. Alam mo kung saan ka nang gagaling. Tapos, para mas lumawak pa, no, yung perspective mo sa isang posisyon or sa isang issue, napaka-importante na makita mo to mula sa iba-ibang perspective. At kung wala kang gaanong sources, no, hindi naman sa lahat ng pagkakataon makakausap mo yung mga taong may iba-ibang stake, no, doon sa issue. Yun, pwede mo magamit yung AI para mas makita mo yung pinanggagalingan ng ibang mga sources. Pero muli, dapat sa simula pa lang meron ka ng posisyon. Kung wala kang posisyon at mag-AI ka para bumuo pa lang, no, ng posisyon mo, ay napakadali mong ma-persuade, no? Mas madali ka talagang matatangay kung wala kang kinakapitan. Yun. No, even after, kunyari, tinanong mo siya, tinama niya yung grammar mo, you have to still read it. Kasi, ikaw pa rin yung makakasabi, is this me? Ganito ba akong mag-isip? Ganito ba ako mag-construct ng sentence? Ganito ba ako magsalita? So, yun, important pa rin yan. Hindi lang, kasi ang ganda ng pagkasulat niya. Ito na. Pero hindi, dapat aanihin mo pa rin siya. Titignan mo pa rin. Ikaw pa yun. So, dapat hindi mawawala yung sariling writing skills mo rin. Even after nagustuhan mo yung output. Halimbawa, kung ang tina-target na skill ay yung pagpapahusay ng grammar, dapat talaga no, hindi ka basta-basta magko-consult kasi dapat ikaw yung tatrabaho talaga nun. Pero kung ang target natin ay maggawa ng output na mas yung mag-articulate tayo ng ideas, magsusuri tayo, tapos minor bearing lang o minor lang yung tinitignan sa grammar, napaka-importante na meron din tayong checker. For example, naglagay ako ng prompt sa ChatGPT na suggest like 10 literature related to this and that. So may generate siyang result, no? Pero upon checking it to the website of the references, actually meron pa siyang APA citation na nakasama. Nung chinek ko, wala, hindi siya existent. Like wala, parang gawa-gawa lang siyang research. Pero nung pag-clinic mo yung DOI, walang lalabas. Pag chinek mo yung actual website ng, for example, a conference proceeding, walang ganong document or abstract na nag-exist. So, as far as I know, no, yung current version ng free na ChatGPT, for example, very limited yung capability sa paghahanap or pag-search or pag-collate ng mga resources.
will also take up. So siguro what AI can do for looking for resources, as far as looking for resources is concerned, siguro broad search lang na ano ba yung mga topics na related sa akin gustong malaman. And then from there, dapat yung yung researcher na mismo yung naghahanap ng mga resources na kailangan niya from actual yung mga normal needs natin for looking for material. Pero in terms of narrowing down where to look, AI is good. What I would add is that you should make sure to not let it take over you, since as they said that it's just to support you, because AI was made to help us and not take over us and become us. I wouldn't really revise anything dun sa guidelines, but more on kung paano pinoblicize or paano pinresenta yung AI policy, since hindi siya masyado pang alam or kilala ng mga UPIS students. Mas maganda po siguro kung mas well-known siya or mas naipublicize pa ng maayos sa mga estudyante. Dahil tool yung AI, napaka-importante pa rin yung basic skill pa rin nung tao. Halimbawa, kahit estudyante ka, kahit teacher ka, kahit researcher ka, napaka-importante, kaya mong gawin yan ng walang AI. Pero ginagamit mo yung AI kasi kailangan mo siyang, kasi hindi mo siya kailangan actually. Kasi practical siya para mas matuon mo yung oras mo, parang maximizing, no? Work smarter, no? Parang mas matuon mo yung oras mo sa mas mahalagang parte ng iyong trabaho. I cannot answer that. Honestly, kasi ano ba? Yung AI kasi nag-evolve eh. So, maaring yung sinulat natin, yung nirelease natin few weeks ago na AI guidelines on ethical use ng AI, baka next time hindi na siya relevant. No? So, nagbabago din kasi yung AI. Alam niyo yun, and that change is very fast. No? Sobrang bilis ng evolution ngayon ng AI. So, parang we cannot really tell. So, kami as your teachers, the best that we can do is to help you navigate around those changes. As a computer science instructor then hindi pwedeng gamitin ang AI. So for example, to look up a code for a problem, at least for our context. Kasi ang ibibigay ng AI ay complete product na siya. So it defeats the purpose of kayo mismo yung nagbibigay ng code para naintindihan nyo ng AI. So it's a subject-to-subject basis. Depende siya sa learning objectives na gustong i-implement ng teacher. Wala namang masama na gumagamit ng AI, pero yun lang, we have to learn to properly cite sources. So yun, sasabihin mo lang, ito yung prompt na ginamit ko, ito yung sinabi ko sa kanya na gusto ko palabasin. So yun lang, huwag lang natin angkinin yung binibigay sa atin ng AI kasi lang naman siya, it's a learning aid, it's just a tool. So it would mas maganda pa rin yung ideas mo pa rin ang maganda. If you're using it to make answers for your homeworks, or if you use it to take over you and you use it to make replies for everything, but you should only use it to help or assist you in doing those things. Kumbaga, nandun na yung dishonesty. So if you submit AI-generated work pero hindi naman yung hindi yun yung binigay na assignment, or kung nai-invade na yung privacy ng mga kakilala mo, let's say, ibinibigay mo yung pictures nila or yung information nila, that's where I draw the line. Para sa amin, dito sa Media Center, ang etikal na paggamit ng AI o Artificial Intelligence sa paaralan ay ang paggamit nito sa paraan na hindi nababaliwala ang pagkatuto o pagsasanay ng mga estudyante sa bawat asignatura na kanilang kinukuha. Maaari nitong pabilisin o padaliin ang trabaho, pero hindi nito dapat gawin ang kabuuan nito sapagkat sa gayong paraan nababawasan ang pagkatuto. Higit sa lahat, sa kabila ng anumang tuntunin na maaaring ipatupad ng UPIS patungkol sa mga teknolohikal na pagbabago na nagaganap o magaganap pa lang, dangal at husay pa rin ang mga prinsipyong dapat na gumabay sa atin sa loob ng akademikong aspekto ng ating institusyon
o sa labas man ito.